This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer: the content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Ano ang Ineffabilis Deus? Ano ang kahulugan ng talata? Ang Ineffabilis Deus ay isang apostolikong konstitusyon na inilabas ni Papa Pio IX noong 8 ng Desyembre taong 1854 na formal na nagtakda ng dogma ng Immaculada Concepcion. Itinuturing itong isang mahalagang dokumento sa teolohiyang Katoliko dahil ito ang opisyal na deklarasyon na ang mahal na Birheng Maria ay iningatan mula sa orihinal na kasalanan mula sa unang sandali ng kanyang paglihi. Mga pangunahing punto ng Ineffabilis Deus. Pagtukoy ng dogma. Idineklara sa dokumento na ang Immaculada Concepcion ay isang katotohanang inihayag ng Diyos at kailangang paniwalaan ng lahat ng Katoliko. Sa pamamagitan ng natatanging biyaya at pribilehiyo ng Diyos, si Maria ay iningatan mula sa orihinal na kasalanan dahil sa mga merito ni Hesukristo. Ang pinagpalang Birheng Maria, sa unang sandali ng kanyang paglihi, sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilehiyo na ipinagkaloob ng makapangyarihang Diyos, alang-alang sa mga merito ni Hesukristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay iningatan mula sa lahat ng bahid ng orihinal na kasalanan. Batayang biblikal at teolohikal. Ang pahayag ay nakabatay sa kasulatan at tradisyon, kabilang ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria bilang puspos ng grasya, Lucas Kapitulo 1 versikulo 28, at ang propesya sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, na nagsasaad ng alitan sa pagitan ng babae at ng ahas. Binanggit din ito ang mga isinulat ng mga sinaunang ama ng simbahan na sumusuporta sa natatanging kabanalan ni Maria. Papel ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang pagiging malaya ni Maria sa orihinal na kasalanan ay mahalaga dahil sa kanyang tungkulin bilang ina ng Diyos, Theotokos. Siya ay natatanging inihanda upang dalhin si Hesukristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pag-unlad ng doktrina. Bagamat ang paniniwala sa kabanalan ni Maria ay umiiral na sa sinaunang simbahan, ang Ineffabilis Deus ang naging kulminasyon ng mga siglong pagninilay at diskusyon sa teolohiya. Ipinaliwanag ng dokumento kung paano naging malinaw ang paniniwalang ito sa paglipas ng panahon sa gabay ng Espiritu Santo. Pagiging obligado ng dogma. Ang pahayag ay nagtatakda ng aral bilang walang pagkakamaling turo, infallible, na nangangahulugang ito ay isang mahalagang katotohanan ng pananampalataya na kailangang tanggapin ng lahat ng Katoliko. Ang pagtanggi rito ay itinuturing na pagtanggi sa doktrina ng simbahan. Konteksto ng kasaysayan. Inilabas ang Ineffabilis Deus sa panahong ang simbahan ay nagtatanggol sa kanyang awtoridad at pagkakaisa laban sa mga hamon ng sekularismo, rasyonalismo, at protestantismo. Binibigyang diin ng doktrinang ito ang biyaya ng Diyos at ang natatanging papel ni Maria sa kaligtasan, na nagpapakita ng mataas na pagpaparangal ng simbahan sa kanya bilang ina ng Diyos. Pista ng Immaculada Concepcion. Pinalakas ng Ineffabilis Deus ang pagdiriwang ng Pista ng Immaculada Concepcion tuwing 8 ng Disyembre bilang mahalagang liturhikal na selebrasyon upang parangalan ang malinis na paglihi ni Maria. Ano ang tunay na kahulugan ng Ineffabilis Deus? Idinedeklara, ipinapahayag, at itinatakda namin na ang doktrina na nagsasaad na ang pinagpalang Birheng Maria, sa unang sandali ng kanyang paglihi, sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilehiyong ipinagkaloob ng makapangyarihang Diyos, alang-alang sa mga merito ni Hesukristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay iningatan mula sa lahat ng bahid ng orihinal na kasalanan, ay isang doktrinang inihayag ng Diyos at sa makatuwid ay dapat panatilihing matatag at lubos na paniwalaan ng lahat ng mananampalataya. Pagsusuri ng kahulugan. Pag-iingat kay Maria mula sa orihinal na kasalanan. Si Maria ay iningatan mula sa orihinal na kasalanan mula sa unang sandali ng kanyang paglihi. Ibig sabihin,
mula sa oras na ang kanyang kaluluwa ay nilikha at inugnay sa kanyang katawan sa sinapupunan ni Santa Ana. Natatanging biyaya at pribilehiyo. Ang pag-iingat na ito ay hindi dahil sa sariling merito ni Maria kundi isang natatanging biyaya at pribilehiyo na ibinigay ng Diyos. Sa pamamagitan ng merito ni Hesukristo. Si Maria ay natubos sa pamamagitan ng mga merito ni Hesukristo kahit bago pa ang kanyang pagkakatawang tao at pagpapakasakit. Ang kaligtasan ni Maria ay isang preemptive redemption, na naiiba sa natutubo nating kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo at pananampalataya. Doktrinang inihayag ng Diyos. Ang pahayag na ito ay inihahayag bilang katotohanang nagmula sa Diyos, batay sa banal na kasulatan at tradisyon. Obligasyon ng lahat ng mananampalataya. Bilang isang dogma, kailangang tanggapin ito ng lahat ng Katoliko bilang bahagi ng pananampalataya. Ang pagtanggi rito ay nangangahulugan ng pagtanggi sa pangunahing katotohanan ng simbahang Katoliko. Buod ng tunay na kahulugan. Ang pahayag na ito ay nagtatakda na si Maria, sa pamamagitan ng natatanging biyaya ng Diyos, ay iningatan mula sa orihinal na kasalanan mula sa sandali ng kanyang paglihi bilang paghahanda sa kanyang tungkulin bilang ina ni Jesus. Ang pribilehiyong ito ay nagawa dahil sa kaligtasang darating sa pamamagitan ni Kristo. Idineklara ng simbahan na ang paniniwalang ito ay inihayag ng Diyos at kailangang tanggapin ng lahat ng mananampalataya. Inilalantad nito ang natatanging kabanalan ni Maria at ang kanyang mahalagang papel sa plano ng kaligtasan. Thanks for watching.